Ang social naman ang delivery ko. Ang social, sa inyo yan? Sa inyo? Social ng delivery ah. Kasing sa atin. Tinga. Maganda ba ganitong ano, sasakyan? Gusto ko binili namin sasakyan ano. Ewan ko dito sa taong to. Hindi makakargahan. Ah, binili namin sasakyan yung ano? Yung... Hindi, yung ano, yung... Ano ba tawag doon? Yung sa ano, sa Marinduque? Eh, sa Mandawi, yung mga... Ah, yung van na maliit? Oo. Eh, kasi yun lang daw kailangan kasi namin. At saka ano, aanin naman daw namin yung malaki. Tapos ako mag-aaral mag-drive. Eh, hindi naman daw ako. Maganda rin yun. Yung maganda rin nga daw. Maliit na parang... Oo. Pero syempre iba pa rin yung ganito talaga, maayos. Mahirap naman ito. Mahirap na. May laki pa sa space sa parking, malapad. Oo, yun nga din sasabi ni Daddy. Kababae mong tao. Kaya ako yung aking L3. Yung pangkargahan ko lang yun. Yun nga. Lang galing Batangas. Yun nga daw sabi natin, Lourdes. May ano nga daw kayo? Ayan guys, ang ating mga deliveries. Ayan guys, mag-aayos na tayo. Ang dami naming kalat. Ayusin natin yan. Ang ingay lang guys, so far ito, inayos na namin. Ito guys, inaano na namin. Ganito na namin. Nga pala guys, i-correct ko nga po pala. 220 po ang kuha ko ng isang rim ng notebook. Pero, siyam lang po ang laman. Na basta pumapatak po na ang isa ang puhunan ay 24 point something. So, ang bentahan po natin ay 28. Wala po akong magagawa kasi hindi po ako makakabawi sa gastos sa pamasahe at sa plastic. So, ayan po. Narinig ko po yung iba baka hindi makipagsiksikan. So, magpapareserve pa ako ulit ng notebook kasi para makapag-prepare. May matira naman yan guys. Since active ang schooling, dire-diretso na. So, kaya mabibilit mabibili. No? Ayan, ang spring notebook ay ang puhunan 21.11. Pati na rin po ang mga composition. Parehas po sila ng puhunan. Ayan. So, pagdating naman po sa ating mga 18 ang puhunan ng mga pang grade 1 hanggang grade 5. Ayan po ang ating mga notebooks pa more. Ayan. So, holing-holing lang. Ayan, ang tape po. Bentahan natin noon 7. Nakalimutan ko guys ang puhunan. Yun, Armac tape. So, 33 naman sa yellow pad ang puhunan. At ayan naman sa hard copy. Sa long po, 230. Sa short po niyan ay 195. Ayan. So, meron pa tayong mga ganyan. Hindi ko alam guys kung maiisa-isa ko. Pero subukan natin, kahit pa putol-putol. Ayan. So, doon po sa mga, doon sa mga pen, no? Ano yun whiteboard marker. 25 po ang dalawahan. Ayan, yan po yung sinasabi ni Mami Park. Kasi dito po uso po yung magdadala ang bata ng show me board. Tapos, may mga marker, white marker, kaya mabili po yan. Ang dami ko mag-stock niyan. Ayan. Tapos meron din po tayong correction tape. So sa correction tape po, ang puhunan natin ay 15. So binibenta natin yan ng mga 18. Pwede na 3 lang sa atin. Naawa ko sa mga estudyante kasi. Tsaka sa mga nanay kasi ang taas talaga ng bilihin ngayon. So yan naman po 15 ang dalawahan. So, binibenta natin ng 10 ang isa. Yung glue. No, white glue. Ayan. Sige, kalkal, Mami Park. Sinaksak po kasi dun sa may 1/4 ko na illustration board. Ang bentahan ko po ng illustration board ay na 1/4 ay dating 16, ngayon 18 na. Ayan. Meron po tayong iba't ibang mga gunting, no? So, ayan yung ating 1/4 illustration board. 1/4. Yan. So, I really do hope na masabi ko lahat yung mga puhunan. So, yun, 50 pesos po isang tayo. No? Bentahan natin ay 4 pesos. Ayan. So, mga fastener. Ayan. Bumili tayo isang box na sharpener. Bentahan po natin yan ay 7. So, ano ba yan? Paper clip. Ayan. Benta po natin ay 3-5 piso. Bumili din po tayo ng
highlighter. Tapos sa rabbit eraser, 5 piso po ang bentahan natin. Meron pa akong natira, pang stock lang yan. So yan naman po yung 1/8 natin na illustration board. Bentahan ko po niyan ay 13, ngayon po ay 14 na. Kasi nga tumaas. Tapos ayan naman po yung ating long white folder. Meron pa tayong natirang isang rim na stock. So yan po ay inis na sign pen. Bumili po tayo ng 4 na box po yata yun eh. So halo-halo po kasi yan eh. HBW, 4 na box. Panda, yan po yung panda taba, no? 3 box. Meron din po tayong pandang payat. So dyan muna tayo sa flexi na dipindot at saka yung hindi dipindot. Tig 2 box ang binigay sa atin ni Ate Lourdes. So pandosi po natin yung dipindot at 10 lang po yung hindi. So, yan naman po, laging may naghahanap, liquid eraser. Mas tipid yata kasi yan. Benta po natin, 20 ang isa. Joy and Tatak. Ayan, daldal pa Mami Park. So, handyan naman po ang ating mga Mongol. So, ang XL po, ang benta po natin ay 12 at ang small naman ay benta natin ay 10. So, meron tayong Classic Panda ball pen, 3 box sa black, tig isang box sa red and blue. No, ayan. Okay, ano pa ba ang meron tayo? Bukas-bukas pa tayo sa ating second box. So, sa school supplies, nagwo-worth ng around almost 12,000. Ayan, kay Ate Lourdes ha. So, test good, bumili tayo 4 na box. Yun po ay sign pen. HBW, 2 box po na black. Bentahan po natin yan 18. And then, ayun pa yung ating ano ba tawag doon? Highlighter. Tapos may mumurahin po tayo na pan 10 pesos lang natin na permanent black marker. Ayan. Kanina may whiteboard marker tayo. Ayan naman. Tapos meron din tayong 3 bundle yon, 3 tali po na ano ba tawag doon? Glue stick. So yung mga papel po na intermediate, meron po tayong dalawang ano po yan, 2 bundle at big notebook 2 bundle din. No? Ayan. So, kailangan talaga nating anuhin yan dahil, you know. At ang mga index card, ayan, bumili na rin tayo. May tira pa tayo last year, pero nagsigurado na rin tayo. No? Ayun yung pang 3 bundle ng glue stick. Ayan. Ayan po ay lengthwise, 3 bundle. No? Tigsa 10 po ang isang bundle. Bentahan po natin ay 20 pesos. So, ayan naman po yung ating short hard copy. And then, ayan naman po ay ating colored paper, 3 bundle. 3 rim pala. Rim pala, hindi bundle ang tawag. Rim, sorry naman guys. No? Ayan. Yan, ano yan, isang rim ng short band paper. Not short band paper, short folder. Ayan. Okay. Ayan, balibagang kalat para mailagay na sa labas. So, yung iba, yung tinataas ko, yan yung pinahabol ko. Kaya po nag-worth ng almost 17,000 yung binayaran ng mami kasi may mga pinahabol ako na para sa store talaga, yung hindi school supplies. So, ayan po. Asukal, nagpahabol tayo ng asukal. Ayan guys, almost done. No? Mamaya bibigyan ko yun ng final look doon sa ating mga pinag-aayos nating mga school supplies. Preparation para sa darating na pasukan. Okay? So ito guys, na nakaraan, 2 box yan. No? Mabili sa akin to guys yung 750 ml na MP long neck. So yan. Ang benta ko niyan 134. So pepresyohan natin kasi di-display na natin. Yung isang box nakatago sa likod. Ayan guys. So dito sa section na to, handyan yung ano namin. Yung aming mga envelope, expanded, folders, yung 1/8 namin na illustration board, nandiyan. At yung aming Manila paper na kalas. So dito, andito yung mga stock natin ng mga natirang ball pens, ganyan, mga lahat ng mga natira, no? So, kasi nag-display na tayo sa harap, dadaling ko kayo doon. So, eto, napakabilis sa akin ito kasi required dito sa amin ang magkaroon ng show me board. So, kaya gamit na gamit ang whiteboard pen, marker pala. Whiteboard marker, gano'n. So, ito yung dati ko pantira, no, na crayons. And then, bumili din tayo ng iba pa. No, yan. May ano tayo, may stock tayo. Single and double, by 8 and by 16. So, ito yung natira ko pa na baraha. And then, yung dati ko pang pasiner, konti na lang yan. Tapos, ito, 2 box binili natin yan. So, ito yung bubuksan natin. So, nandun yung ating ampaw at saka yung mga ibang extra tapes, no. Tapos, bumili na rin tayo ng maraming
highlighter. Ayan. Benta ko niyang 15 isa. Ito, 20 isa. Bala selection. So, ito naman, ito yung mga stocks natin ng mga folder na legal size. Dalawa yan. And then, yung ating hard copy na mas madalas na gamitin ng size. Tapos, ito naman yung short white folder. Tapos, yung mga iba pa nating Manila paper. Okay. So, mabiling-mabili kasi yan pagkapasukan. Ayan. Dito naman tayo guys, magulo lang ha, kasi nga dahil bumili. Dito naman tayo, so wala, may hand lotion lang ako, ganyan-ganyan. So ayan yung mga tapes natin, may manipes sa nagtitipid at merong makapal para naman sa kailangan ng madibdiban. So marami din tayong mga ganito, may sobra pa akong ganito guys, nakatabi kasi hindi kasya dito sa lalagyan natin. So meron na din tayong rulers, no. Ito guys, usually ako gumagamit nito, binibili ko sa store. So ayan, yan kulang-kulang pa tayo sa mga ganito. So maingay lang guys ha, sa mga aso. Nagkumpleto na rin ako ng aking mga index cards from ganyang size hanggang sa ano. May 3 sizes ako. Tapos, nirefill na natin to. Tapos, may isang box pa ako ng sharpener. Pero, papaubos muna natin yan. So, mga clips, no? Mga paper clips, ganyan. Tapos, meron pa nga tayong ano dun, no? Meron pa nga tayong chopstick. No? Tapos, bumili lang ako ng ilan-ilan na ganito. Kasi, nabili ko lang to sa DV Mart. So, tinubuan ko lang ng dos. Para naman sa aking, ano, diba? Tapos, ito yung iba kong natira na papel. Yung last na pasukan. Tapos, nandun may stock tayo. Tapos, ito, ano to, crosswise at saka yung lengthwise nandun. Tapos ito yung 1/4 natin. Tapos mga batteries, no? AA and AAA. Napakabili kasi sa akin yan guys. Sa totoo lang. Kaya marami ako mag-stock niyan. Okay, so alam niyo naman na to guys, no? So ang kalat namin, magwawalis na lang eh. Ang kalat, ang alikabok talaga guys. Grabe, nung nagpapagpag ako dito. So inayos ko na yung ibang orders natin na ilagay ko na rin dito. No? So ito yung ating mga intermediate pad. Meron tayong prepared na 3 rim sa pasimula. At meron din naman tayong yellow pad, no, na isang rim at saka kalas na. Ito yung tira namin nung nakaraang pasukan. Sa big notebook, po kasi ito na lang natira sa akin. So may dalawa tayong big notebook, 'di ba? Ayan. Tapos andito yung aming mga kalas na mga colored paper, art paper, Oslo, ganyan. So nandiyan 'yan. Asan nga pala yung Oslo natin? Wala ba tayong Oslo? Ha? Hindi mo sinabi. Sana umorder ako. Ayan. So, tapos ito yung 3 rim na stock natin na assorted color ng colored paper. Napakabili kasi nga. Tapos, yung iba dito guys, na mga ano, na mga kalas dito, banda rito. Mga natira yan. Yan yung nandun dati sa mga ballpen natin. Ay, mga stock natin ballpen at crayons. Nilagay na natin dito. Tapos, inayos na natin yung iba. So, ayan yung mga ano natin. Okay. So, ito yung mga in-order nating notebooks kay Tita Tessie. No? So, naghanda na talaga tayo. So, syempre, ako bibili ako ng paninda ko. Kaya nagpapareserve pa rin ako kay Tita Tessie kahit mga 10 rim pa kung kakayanin. So guys, ito nga pala, inayos namin ni Ate Ana. Sineparate na namin. Nga po pala guys, namali ako dun sa vlog ko kasi kala ko ang isang bundle nito, 10 laman, 9 lang pala. Kaya pumapatak po na ang puhunan po ng isang pirasong notebook galing kay Tita Tessie ay 24.44. So, ayan. So, ang bentahan po namin dito ay 28. Kasi hindi po ako makakabawi sa pamasahe pag, no? So, inano ko na lang na kailangan ko din kasi ng mga notebooks sa mga anak ko. So, ayan. So, nag-prepare na talaga ako compare sa dati nung una-una ako dito. So, ngayon, this year, talagang nag-prepare na ako. Okay? Ayan. Ayan. Sa mga ID laces, guys, ito yung mga tira ko nung nakaraang taon. Meron pa yan. Nandun pa sa box na yon kasi sa online ko in-order yan. Tapos meron pa kami sa likod. Ito naman yung mga cartolina namin. Tapos dito guys, ito yung mga pang araw-araw na ano namin. Handito na yung correction tape natin, yung thumbtacks at saka number 10 natin na pambala sa ano ba yan? Stapler. May tinitinda din tayong stapler. Ayan, yung shoe glue natin. Yung mighty band ko nandun sa kabila. Tapos eto, mabili din to. Yan, kasi gagamitin sa school. Sa mga watercolor natin. Ang ingay ng aso guys. Ayan. So actually marami pa akong kulang. Ang dami pa talagang dapat ihanda. Kaya lang kasi guys, may mga darating akong bayarin. So hindi po pwede na matulog ang pera. Kailangan unahin muna din yung ating mga mga importanteng fast moving. So dito natin nilipat yung ating mga lahat ng ating mga biscuit at saka mga cakes. So kung titingnan nyo, nagkasya siya lahat. Bakit? Kasi nabawasan na, no? Mabili nga eh. And then, dito yung ating mga gunting. Yung mga gunting po natin ay may iba't ibang sizes. Meron tayong small, medium, and large, no? Pang 10, 15, at 20. Ayan. Ayan guys. So, nung nakaraan sa DCFE, binigyan ako nito. Hiningi ko. Nakita ko kasi, hiningi ko. Tapos sabi, bibigyan pa daw ako nito. So, ginamit ko dyan kasi para dito na lang. Ito kasi yung mga very fast moving sa akin. So, kaya instead na kukuha pa doon, papasok pa doon, dito na lang kukuha na. No? So, ayan. So, nag-display na tayo. Okay, tapos, andun yung iba nating mga school supplies. No? So, pupuntahan natin yan isa-isa. Ayan. Okay.
Ayan guys, no? So, God bless sa ating lahat at sana kayo din ay nag-uunti-unti nang mag-prepare ng mga kailangan para sa ating tindahan pagdating sa school supplies. So, si Mami Par kasi natuto na nga ako before. So, iyan, kahit hindi agad-agad mauubos, continuous ang bentahan yan once na nagsimula ang pasukan. So kung makikita nyo, pagdating din sa mga hard copy ng mga photo papers, ang dami ko. Sa isang taon, nakakaubos ako niya ng ilang rim. Bakit? Kasi bukod sa personal na binibili ko yan sa store, doon din sa halos araw-araw, no? Halos araw-araw. So kaya yun nga, for me, ang pagpe-prepara ay hindi basta-basta sa totoo lang. Lalo na kung ang ipe-prepare nating items ay hindi naman napaka-fast moving compare sa bigas, compare sa ice cream, compare sa grocery items, sa biscuits. Pero iyan, kahit papaano, nakapag-aakyat ng sales sa ating tindahan at makapagpapaakit. Kasi hindi lang naman iyan ang possible na bibilin sa iyo ng mga customers. So sa part ko, ganoon, no? In my entire life of having a sari-sari store, no, sa iba't ibang lugar, dahil NPA nga ako no permanent address kaming mag-iina. So kung saan ako matitira, nagtitinda talaga ako. Ngayon lang ako nag-stock ng ganyang kalaki, no? Nasa 12,000. Tapos ang binayaran ko kanina nasa almost 17,000. Pero kasi may pinahabol ako na para sa yung mga paper plate, enjoy juice, may mga iba't iba akong asukal, nagpahabol ako ng asukal. So, kumbaga ba guys, yung 12,000, almost 12,000 at saka almost 5,000, yun yung inailabas ko, hindi pa kompleto. No, kasi napakataas ng notebook. So, yun yung journey ko ngayon sa paghahanda ng eskwela. Ang kagandahan kay Ate Lourdes naman, dun sa notebook na binili ko ng mga composition at saka writing, yung dating price pa rin ang naibigay sa akin. Unlike dito sa may notebook with yarn, talagang mataas, no? 24.44, imagine, puhunan. Wala pang balot yun, with yarn lang. So talagang masakit talaga din sa bulsa ngayon ang pag-aaral ng mga bata. Kasi kahit sa public man siya, dun la sa uniforms hanggang sa sapatos, hanggang sa mga grabe. Kanina nga namili kami ni Kier ng mga hindi pa as in kompletong mga gamit na gagamitin nila sa school, yung uniform, mga panty ni Kauri, ganyan, sando, mga nakahalos 4,100 na ako. Kasama na sapatos kasi si Kier hindi na ibili ng sapatos sa mall. Kasi si Kauri ang priority. Kasi nga si Kauri malakas sa sapatos. Naibili na sila ng bag ni Daddy sa Manila nung magkakasama sila. At nagpapasalamat ako kasi ang laking bagay. Kasi naibili sila ng magandang klase ng bag, no? Yung nagwo-worth yata yun ng around almost 3,000 o 3,000 mahigit parang ganun no? So hindi nagyayabang hindi bragging yun. Ang point kasi doon is sabi ng Daddy, kailangan umabot yan ng 3 to 5 years. Dahil pag yan nasira pa nila, ewan ko na lang, no? So, yun nga, si Kauri, dalawa sa naging sapatos kasi in-order ko pa siya sa Celine, no? Kasi nga, ang batang iyon guys ay napakahirap hanapan ng sapatos kasi 41 ang size ng paa. Maganda ang korte ng paa, pahaba, maganda ang paa, maganda pa sa mukha ko guys. Pero, napakahaba, hindi nga pang men's size siya. So, hirap na hirap kami maghanap ng sapatos. Sa feed ko yung Celine sa Facebook. So, in-order ko siya ng ganito. Sale, no? So, sayang din. Ang ganda, ayan. Diba? Taray. No, ayan. Alam niyo, ako nakakaranas ng mga ganito, yung mga ganyan-ganyan ng araw. Nakaswerte ng mga batang yun. Kahit ako magkalosyang-losyang at hirap at walang matira sa akin, makita ko lang sila na nagsusot ng matinong uniform, kumakain, hindi sila kawawang-kawawa na tipong papel na lang, panghihingi pa sa kaklase. Kasi ako ganun. Kailangan mamayabas muna ako bago magkaroon ng ganun, no? So ako, hindi ko sila ini-spoiled. Ako spoiled sa anak. Pero pagdating sa mga needs nila, talagang talagang all out ako. Alam ng Daddy yan. Pero pagdating sa disiplina at saka pagdating sa kailangan matuto sila maging independent at matuto sila sa mga tamang talaga na pang araw-araw nila, doon ako mahigpit. Ang kagandahan naman kasi sa kanila, hindi ako nag-effort sa kanilang turuan, walang tutor sila, no? Actually, tinutor ko sila nung pandemic para lang malibang. Pero para lang malibang, parang wala lang din naman nangyari. Parang naglibang lang din sila. Kasi nga, sila, napaka-fast learner, hindi ko nagiging problema sila pagdating sa ganyan. Talagang sila hindi mo kailangang i-enroll sa mga extra pa na mga kung ano-ano. Hindi na, sila, may mga utak. No? Ako talagang, nasasyak ako sa mga grade nila kasi hindi ko naging grade yon, no? Mas marami mo pa yung makikita yung 7 kesa sa 8 or 9. Line of 8 or line of 9. Pero, ika nga, ito nga yung natin,
hindi sa talino lang sa academic dapat, no? Dapat bata pa, ini-involve na natin sa negosyo, at the same time nag-e-enjoy din ang buhay nila as bata, no? Let them feel that they are a child o ganyan, mga ganyan. Pero syempre, dapat nandun pa din yung maturuan natin sila ng disiplina at saka responsibilidad. Kasi nasa sa kanila yon kasi sa paglaki nila, para sa kanila yon sa paglaki nila. Baka mamaya kasi nasanay, no, lahat binibigay natin. Tapos, so dito, hindi basta na binibigyan namin pera, kailangan may kapalit na responsibilidad na gagawin. Kasi, para mapagpahalagahan nila ang fruit of labor. Yun ang, yun ang gusto namin ipaano ng daddy. Alam niyo, kay naman na nandito ang daddy, talagang ang dami niyang participation sa paglaki ng mga anak ko when it comes to being a father to them. So yun, no? So guys, puputulin ko na yung video kasi thank you very much guys, no? Pagod na pagod ang mami, saka na tayo mag-usap ng learnings at shoutout. Okay, bye!